Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, binabati ko po kayo sa ating programang Expose the Truth. Sa oras na ito mga kaibigan, dun po sa comment section sa baba ay nagbabangayan po si kapatid na Milo at saka si Leonie Marquez, na kung saan nagtatalo po sila tungkol po sa cross, na yung cross ipinaglalaban ni Leonie Marquez. Si Leonie Marquez mga kaibigan ay isang miyembro ng Iglesia Katolika, na kung saan ipinipilit niya na yung tatak daw doon sa Ezekiel chapter 9 verse 4 ay cross daw, yung cross na inilalagay sa noo nila, na parang yung nakikita nyo sa screen mga kaibigan. Yan daw ay ipinatatatak ng Diyos sa mga tao, yung cross. At ayon din sa Revelation chapter 7 verse 1 na napakalayo naman ang pagkadugtong, no? Mga kaibigan, alam nyo mga kapatid, malabo po na ang Iglesia Katolika ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kasi po, sabi sa mga Iglesia Katolika at ayon din kay Leonie Marquez, ang Iglesia Katolika daw, sabi niya kay kapatid na Milo at sabi niya rin sa atin mga kaibigan, i-search mo, SLTV, i-search mo sa Google para makita mo. Tignan ko lang kung hindi ka masampal, sabi niya. Kasi kung i-search mo kasi sa Google yung kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika, siyempre natural ang sasabihin po ni Google ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa mga Iglesia Katolika, sabi ng mga Iglesia Katolika, ang itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia ay Iglesia Katolika daw, mga kababayan. Yun ang tinitindigan nila. Pero alam nyo po mga kapatid, kung gaano po kagulo yung paniniwala ng mga Katoliko, na kung saan para mapalusot lamang po nila na sila po ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit magkakaiba-iba na po yung kanilang pinagbabatayan tungkol po sa kanilang aral. Kasi dito sa aking ipapakita mga kaibigan, may nagdebate po dito si John Doe at saka Seventh-day Adventist yata ito mga kaibigan, at ang kanilang pinagdidebatehan ay kung sino po ang nagtatag ng Iglesia Katolika at kung ano po ang kalagayan o ano po ang posisyon ni Apostol Pedro doon po sa iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo daw. At tinitindigan ni John Doe na si Pedro ay siya daw yung naging unang papa. Mas maganda mga kaibigan, panuurin muna natin ito kasi ayon sa babasahin ni John Doe, hindi po ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, kundi si Apostol Pedro. Tignan mo kagulo yan mga kaibigan. Ito mga kapatid, panuurin natin. Kailan naging pope si... yan. Sagutin natin na kailan naging pope si Apostol Peter. Yun ang unang tanong ko eh. Ito. Taon talaga. First pope siya. Ito na ating ibigay ha. Ito ayan. The Catholic Encyclopedia Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Ano daw? Ang Pope is popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church. Visible head. Kailan nagsimula ang pagiging visible head ni Apostol Pedro? Nung sinabi ni Kristo, pakanin mo ang aking mga tupa. Tingnan mo mga kaibigan, yung binasa ni John Doe
na kung saan nag-umpisa yung tawag bilang Pope sa mga papa po nila, yung mga bishop, yung pinakamataas, yung papa, ay nag-umpisa, ayon sa binabasa niya, nag-umpisa noong 521. Matagal na pong wala ang mga apostol, miski ang Panginoong Hesukristo. Pero ang batayan po ni Jando kung kailan nag-umpisang tinawag si Pedro bilang Pope, ay noong sinabi niya daw na pakanin mo ang iglesia. So doon daw sinabi na nag-umpisa si Pedro bilang isang Pope. Pero mali po mga kaibigan, kasi wala pong sinabi ni Kristo doon po sa Biblia na ganon, na pakanin mo ang iglesia at magiging Pope ka. Wala. Magiging Papa ka. Wala. Kasi bawal na bawal po kay Kristo na patawag ng Ama ang kanyang mga alagad. Bakit naman ganun ang itatawag? At saka yung binabasa niya, mga kaibigan, na Catholic Encyclopedia, mga kapatid, ay nag-umpisa yung tawag na Pope o Papa noong 521 AD. Na kung saan matagal na pong patay ang Panginoong Hesukristo at matagal na ding patay ang mga apostol. O paano naging Pope si Pedro? At ito pa ang nakakamangha, mga kapatid. Doon nagsimula ang kanyang pagiging visible head of the Catholic Church. Pangalawa, Bishop of Rome, kailan nagsimula? Nung nakapunta siya sa Roma. Anong taon yon? Nakapunta siya sa Roma? AD 42. Ayan. AD 42 daw, si Pedro pumunta sa Roma para maging Pope. Tingnan mo katarantaduhan yan ni Jando. Jando, wala sa Biblia yan. Panluloko yan sa kapwa. Wala sa Biblia na si Pedro pumunta sa Roma para maging Pope. Para maging Pope. Wala. Miski, sige, hintayin natin kung meron silang ipapakita. At kung may ipapakita silang talata, tiyak na tiyak mali po. Palusot nila yon. Ito natin ipakita. Ikaw, dami mong sinasagot ka naman, hindi naman ako lumalayo sa tanong mo Ito, AD 42 nakapunta sa Roma. Word Almanac in the Book of Facts. Ano sabi dito? The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome. Yan. Napakinggan nyo po mga kaibigan. Si Pope Peter daw, o yung si Apostol Pedro, na pinangalanan nilang Pope, pumunta daw sa Rome para itatag ang Iglesia Katolika. Tignan mong kalokohan yan. Sige, Jando, ilatag mo ang talata mo kung meron kang talata na si Pedro pumunta sa Roma at siya yung nagtayo. Samantalang ang pinipilit po nila, si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Pero dito, mga kaibigan, sa binabasa niya, hindi po si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, kundi si Pedro. Kung si Pedro man talaga ang nagtayo, tiyak na tiyak hindi po si Apostol Pedro yan. Kasi ang nagtatag ng iglesia, ang Panginoong Hesukristo ang ginamit ng ng Diyos Ama para itayo ang iglesia, hindi si Pedro. Iulit natin yung sinabi niya. The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome. In the Book of Facts, ano sabi dito? The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome. Yan. So, si Apostol Peter daw ang founder ng Apostolic Church in Rome. Ano ba talaga, Jando? Si Kristo ba ang nagtatag sa Iglesia Katolika o si Pedro? The first Pope, he arrived there circa 42. Circa 42 daw. Was martyred there in circa 67. AD 42. Nakapunta si Apostol Pedro sa Roma. So nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome AD 42. So nasabi yung Iyan ay sa kanilang mga libro yung binabasa niya. Hindi talata ng Biblia yan, mga kaibigan. Kasi sa Biblia wala pong ganon. Walang ganon.
Tiyak na tiyak ko, walang ganon. Hindi po si Pedro ay pumunta sa Roma upang magtatag ng Iglesia Katolika, katarantaduhan ni Jando yan. Sabi mo yung tanong mo eh. Pinuputol mo lang. Ayaw lang tanggapin. O ayaw mo lang tanggapin. Bakit niya kasi tatanggapin yung kausap mo, yung sinasabi mo Jando, napakalayo, hindi naman talata, ba't niya tatanggapin? Hindi naman tarantado yung kausap mo yan siguro eh. Hindi naman siguro tarantado para tanggapin niya na si Pedro ang unang naging papa at siya ang nagtayo ng Iglesia Katolika. At saka, hindi Iglesia Katolika, miski si Kristo, hindi si Iglesia Katolika yung tinatag niya. Tika lang bro. Tama po yan bro. Kasi yung ED44 mo kasi, sa gawa kasi, ito sundan kita. Kasi sa gawa kasi bro, kung titignan natin dyan sa, ayan na, mga kaibigan. So, maliwanag po, doon sa ating nakita, mga kaibigan, mga kababayan, ang patunay po ni Jando sa kanyang binabasa, ang nagtatagpo pala ng Iglesia Katolika ay hindi po pala si Kristo. Leonie Marquez, Leonie Marquez, sana ay nanonood ka. Hindi si Kristo ayon kay Jando at ayon doon sa binabasa niyang libro, hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, kundi si Pedro. Pero biski si Pedro, hindi po siya nagtatag ng iglesia. Kasi si Pedro po ay itinatag din sa iglesia. No? Itinatag din sa bato. Na yung bato na yon ay si Kristo. Kundi ang nagtatag po ng iglesia ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya yung nagtatag ng iglesia, hindi si Pedro. Hindi si Pedro. At walang itinatag ng Panginoong Jesucristo na Iglesia Katolika. Ang itinatag ni Kristo ay Iglesia ng Diyos na buhay. Haligit saligan ng katotohanan. Hindi po Iglesia Katolika, napakalayo naman tayo Iglesia Katolika. Yung mga ginagawa ng Iglesia Katolika, puro puro yung ginagawa nila tignan mo itong ginagawa ng mga Iglesia Katolika. Kung yan ay gawa ni Kristo, yang ganyang klaseng gawain, ganyan ba tinatag ni Kristo? Mga kaibigan? At miski si Pedro ayaw niyan eh. Ayaw niyan eh. Kasi si Maria yan eh. Niyakap-yakap, hinagkan-hagkan. Tingnan mo, meron bang ganyan? Ganyan ba itinatag ni Kristo? Sige, magbasa nga kayo sa Bagong Tipan kung meron itinatag ni Pedro na iglesia na ganyan. Siguro hindi po si Pedro na apostol. Baka may Pedro na nagngangalang sa Iglesia Katolika na naging papa. Pero hindi po si Pedro, tiyak na tiyak po. Kasi si Pedro ayaw niya yung may lumuhod-luhod at nagpapaluhod. Ayaw niya yon, mga kaibigan. Miski yan, tignan nyo yan. Ang ginagawa nila, meron pong hain doon. Ewan ko, pari to siguro Kasi may mahaba siyang damit at mayroon pong cross. At may mga ribulto doon, no? At yung mga ribulto, mayroon pong naka doon na hain. Yan, hindi gawain ni Kristo yan. Tiyak na tiyak, hindi gawain ni Kristo yan. Gawain yan ng mga Romano. Gawain yan ng mga pagano, mga kaibigan. So, yan po, mga kapatid. So, sana, Leonie Marquez, huwag mong ipilit na Iglesia Katolika ay itinatag ni Kristo. Sa ibang banda, itinatag pala ni Pedro. Pero miski si Pedro, miski si Kristo, walang itinatag na sumasamba sa mga larawang inanyuan. Dahil yan ay ayaw po ng Diyos na mayroon pong gagawa ng ganyan. Kasi yan ay ipinagbabawal nga. Tapos yan pa ang itatag niya.
common sense naman dyan do. Common sense naman mga taga punto por punto. Sana naman mahiya kayo, no? Mahiya kayo. Maliban lang kung ibang Kristo ang ipinapangaral nyo. Tiyak na tiyak ko po, ang Kristo namin ay hindi ganyan. Hindi ganyan. Kasi ang Kristo namin ay ayaw niya yung may lumuluhod sa mga larawang inanyuan. Ang Kristo namin ay ayaw niya na ang mga tao ay gumagawa ng pamahiin. Ayaw niya, mga kapatid. Kaya sana po ay nakita po ninyo yung point ko, yung punto ko. Hanggang sa susunod po mga kapatid.